And ganoon din po sa mga guests na po natin na nandito, especially yung part ng Black Summer Festival na gaganapin sa April 13. Maraming salamat at nakapunta rin kayo. And ready na po kami sa lahat ng mga ibabato mga katanungan. Okay. I think may gusto rin sabihin si Direk mo. Direk, meron ka bang gustong introduce? Unang-una, Mang Feliciano po from Recta sa Calle. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Thank you, Jim and Stan, Sir Osilio, maraming salamat. And I'm just gonna parrot yung sinabi ni Madam, April 13. This is it. Grabe yung turnaround na to sa amin because of Black Entertainment. So yun, handa na kami sa malupitang question na yan. Okay, simulan na natin ang ating question and answer. As we call your name or kapag binigay po sa inyo ang microphone, please state your name and your network para ma-acknowledge po natin ang maayos. Meron tayong usher who will provide the microphone. Are we ready for the first question? Okay, first question tayo. Pakisabi na rin kung kanino ibibigay yung question. Yeah. Meron ba? Ayun. From Net25. Epo. Hello. Mic check, sound check muna. Paki-explain na lang po, tell something about the Summer Festival. Paano po na po yung konsepto, tapos sino-sino po yung mga participants? Check, sir. Sound check. Check. Yes, for the first question, for the festival, kung paano ito nabuo. And the Black Summer Festival with Recta sa Calle, no? In cooperation with Recta sa Calle. Actually, nabuo itong festival na to parang biglaan lang eh. Biglaan, hindi namin talaga pinlano. So, ibig sabihin, pagka hindi mo pinlano, minsan may mga bagay na hindi natin inaasahan. Diba? So, may hindi tayo inaasahang mangyayari at meron din naman tayong inaasahang mangyayari. So, Black Summer Festival, kaya siya natawag na Black Summer is, the production was from Black Entertainment Production Incorporated. So, kaya tinawag natin siya Black Summer Festival in cooperation with Recta sa Calle. Have you heard the Recta sa Calle po? Narinig niyo na po ba ang Recta sa Calle? Yes. Ang Recta sa Calle po, kung saan, may na-produce na po sila before na first event nila last year. And yet, they have come up na magkaroon ulit ng event. Eventually, from the word event, no? Eventually, the second event sana matutuloy ng November. But of course, actually, dun po sa mga nag-research na dyan, alam po namin may mga background na rin kayo kasi talagang pinagandaan nyo rin po yung mga questions behind dito sa press con na to. Ang Black Summer Festival po, nag-i-aim po, ito yung vision namin dito, in cooperation with Recta sa Calle, syempre, from the word, Recta sa Calle. So, alam naman po natin yung Calle, streets, no? We're giving opportunity, also the Recta sa Calle, they're giving also opportunity, lalong-lalo na po dun sa mga bagong sibol pa lang po, sa industriya ng rock, ng raps, di ba? Yung mga rappers and then yung mga hip-hops. So, they're giving opportunity and we're also continuing giving opportunities dito sa mga tao na ito, yung lalo-lalo na po yung mga bagong artist na gusto rin naman po pumasok sa industriya ng mainstream. Like, eto na po, etong event na to, pinakihintay natin talaga para mapakita rin po natin yung iba't ibang klase ng talents nila. More, especially when it comes dun sa kinahihiligan natin ngayon. Eto po kasi nauuso no? Yung mga naririnig yung mga kumakanta sa streets. Kaya, especially, nandun din sa pangalan ng kanilang team, yung Recta sa Calle, talagang ito yung aim natin na ipakita yung lahat ng mga talents na kung minsan nabubuo, minsan galing lang din sa mga sa mga streets, di ba? So eto na po yun, may mga kasama din tayo dito na mga dati na pong mga mainstream na mga bands, no? So lahat po yun mamaya po natin, bi-breakdown po natin lahat kasi sobrang dami po. And yet, sobra din pong dami yung aasahan nating panibagong event po na ito. And yun po, kasi kung inyo pong babalikan, kung ano po yung history ng Recta sa Calle, so eto naman po, eto po yung pinakabago sa lahat. Kaya po yun, eto po si
Mong Feliciano, and para masabi niya rin po yung kung paano nag-start ang Rekta sa Kalye at kung paano na po ngayon naging si Black Summer Festival in cooperation with Rekta sa Kalye. Alright, so mabilis na ito. I am representing on behalf of Rekta sa Kalye. Siyempre, si Dropout din kasama natin. And ginawa ni Dropout actually ito, guys. Kung naalala nyo, like, kayo din long time ago, nag-perform kayo sa shop namin. And that's what we always do naman sa Rekta, is to give opportunities. Natupad kami sa vision na yun, na magbigay ng oportunidad sa mga bagong talento at magbigay ng platform din. Katulad ko na videographer din. Ganun din naman yung ginawa namin. Always for the last 5-6 years. And ngayon, nabiyayaan kami na mabigyan ng pagkakataon makapag-work sa Black Entertainment and gawin to talaga in fruition. Kasi nung una talagang nagkaroon ng problema, and right now, sila yung naging resolution because it's aligned with their vision. Yun yung simula eh. Yung vision muna. And pareho kami na tinitingnan na ruta. And right now, it came to a point na yun na, mangyayari na talaga siya April 13. Pero ngayon, iniba natin sa SMDC naman or sa MOA Concert Grounds mangyayari yung event. So, yun muna kami Rekta sa Kalye, ano na yun eh. Isa na yun sa underground movement na naging festival, naging sobrang diverse ng mga natulungan niya rin tao. And so far, parang grabe may bumalik din sa amin kung ano yung ginawa namin vibration nun. Tinulungan din kami. So, yun. Okay, thank you very much. Meron pa tayong follow-up question or next question pa? Hello po. I'm John po, from Bills po. So yun nga, nabanggit nyo yung meron pa yung event nung November 18 ata yun. As ko lang, bakit po hindi natuloy? So, technically, ito yun, no? As many of the festivals na may tendency na ma-reschedule, unfortunately, we are one of those. And syempre, lahat ng festivals, lahat ng movement, yun yung pinaka-bangungot no, na pwede mangyari. And hindi kami naiiba, pwedeng mangyari sa amin yun. Napansin ko din na, syempre, yung negative talaga yun sa lahat, no? And also sa mga sumusuporta sa Rekta sa Kalye. And right now, what we did is, kaya siya na-delay, hindi na ako mag-name drop kasi ano to eh. It's just a problem with the executive producer na hindi kami nag-align. So we need to make sure na pag natuloy yun, mas magkakaproblema. And right now, like everybody else na tayo dumaan sa matitinding pagsubok, kami ito yung turn namin to have that. So mas natuto kami ngayon makapag-usap ng mas maayos sa mga katrabaho namin. And again, dun sa mga bumili din ng tickets, I'm gonna address it right now na we apologize, I sincerely apologize as one of the COO ng Rekta sa Kalye na lahat kami, ang intention namin is matuloy lang siya. It's not always about the money, we can get the money to somewhere else. Ito kasi vision to eh. Ang tagal na nitong pangarap na to. And right now, with everybody helping us, and thank you so much OSITE for being with us today. Also, Smagla, sobrang laking tulong nito for us to para mamahal namin yung message namin. Also for Black, syempre yun yung pinakamabigat na we've been talking like since December. Yeah. We talk like 23rd of December. Dapat nag-holidays na yun. Nasa Negros pa tayo. And ganoon kasi natin ka-dedicated. That time na dapat nagsasaya na sila with their family as well as us. Kailangan namin masolve to para sa mga tao. Kasi the people deserve this. Sino lagi ko sinasabi kay Dropout and our team na deserve nila tong show na ganito. Na isang bagsakan, may kita mo, na paglabas mo dun sa venue, proud ka na ito ang galing ng Pilipino. Ang galing ng talents natin. And what everybody believes here, yun naman, di ba? So, yun po. Yan, maraming salamat, Direk. May i-add yata si Nogres? Hindi, kasi ito lang din ang masasabi ko, no? Kasi alam ko rin naman may magpo-follow up questions na bakit si Black, diba? Bakit si Black nag-open opportunity with them? Most especially kasi right now, like last year, no, November, no, yung hindi natuloy na event, and then yet ngayon, may event na talaga na matutuloy na. So, eto lang talaga yung pinaka-katwiran ko or pinaka-dahilan ko. Actually, katulad yan yung sinabi niya there, not after the money itself,
but also us, even though we're businessmen, no, na mag-asawa, hindi lahat ng bagay kumbaga, lagi tayong naka ano lang, kumbaga nakalilay lang dun sa pagdating sa pera. Kung minsan nandun din yung yung full cooperation with each other, and then yung kung ano yung nararamdaman ng ibang tao doon sa bagay na pina-frustrate nila, or yung kumbaga doon sila nalugmok, or doon sila nadapa. And yet, katulad nung sinabi niya nga, lalo na siguro kung natuloy yun, baka hindi rin maganda. Sa totoo lang, may mga bagay talaga na inaalis sa atin ng Diyos, no? Na hindi natin may paliwanag, na alam natin nung una binigay na di ba? Katulad niya, naging successful naman yung event last April last January 2023. Naging successful to. But of course, no, hindi lahat talaga ng binibigay sa ating blessings ay tuloy-tuloy. Unless, di ba? Unless, pwedeng maging tuloy-tuloy yan kapag ka, syempre, hindi tayo papayag na hindi maging tuloy-tuloy. Pero, minsan, may pinapakita ang Diyos sa atin kung bakit nangyayari yun. Kasi meron talagang bagay na ipinrovide siya para sa atin. Pero, laging in God's perfect time. Hindi yun doon sa perfect timing natin. So, siguro nga mo, actually, ayoko na sabihin ng word na siguro, this is the right time, no? So, this is the right time, and then, marami rin kayong natutunan doon. Kasi kung minsan, ang akala natin, yung mga kasama nating tao ay, eto na talaga yung tutulong sa atin, at eto na talaga yung magdadala doon sa gusto nating pangarap na matupad. So, awa naman ng Diyos, eto, syempre, kami bilang nandito kami na Black Entertainment, and also negosyante kami. So, alam din namin kung paano namin titimbangin ng mga bagay-bagay. And yet, alam ko may magtatanong sa inyo, bakit nagtiwala kayo dyan? Bakit ganito, ganyan? Siyempre, in the first place, hindi pa namin talaga sila personal na kilala. Or barkada or friends na gano'n. Wala po. Pero, nung lahat ng mga bagay po na kung saan doon sila nagkaroon ng problema, sabi ko naman sa kanila, ang gusto kong mangyari, sabihin mo na lang lahat ang totoo. Diba? So para alam po namin kung paano po namin sila tutulungan. Si parokya ni Edgar, sino pa yun nandoon? Ay, yung bago na po ba yung tinatanong niyo po? Kasi may Difference. Anong difference? Yes. Yung line-up na po ngayon kasi ang namumuna dito, sige, si Mom na lang po. Okay. Sorry. Bali ngayon po, bukod sa hip-hop, yung kaibahan lang yung sa hip-hop and sa rock bands natin or sa OPM bands natin, nagdagdag pa kami ng isang genre na inaabangan talaga din ng mga Pinoy. Like, for example, yung P-pop. Yun na yun. Kasi it's a celebration of the Filipino music. So, sinama na rin siya. And with the Sino mga P-pop artists? Actually, so sa P-pop, Black Entertainment do have a lot of great talents na nakita namin. Nung napanood namin sila, meron si Black Purple, si Six Sense, Black Flowers, yun, grabe yung mga yun. And Yara. Yun, sorry. Y-A-R-A? Yeah. Yes, and kung nakita niyo sila when they practice, when they do like the music videos, ito yung hindi pa masyadong na-open ng Filipino, well, syempre we have the band like SB19, sobrang galing din, and may mga to follow na rin mga galing, and pag napanood niyo sila, it's like the same thing. Ang galing din yung, so it's a dance, pop music. Ngayon lang din ako nagalingan sa P-pop after ng SB19, so yun yung mga kaibahan, and also the activities. Mas marami kaming iniba, mas marami kaming yung mas achievable, yung mas realistic, but we think the audience will enjoy as well. Thank you very much. Direct? Next question po? Sorry. Related lang kasi. Sorry, we just related to Leia's question regarding the refunds and the tickets, earlier you said na yung producer nyo before for the November. Ano yung aabangan sa inyo dito sa Black Entertainment Summer Festival? Actually, hindi lang Basilio. Kasama ko yung grupo ko, yung Crazy SB9. Kasama si Crispin at si Sisa. So, ako, alam ko sa sarili ko na iba kami kapag live. Yun, masasaksihan ng lahat ng mga manonood
excited din po kami na maging part na ng Rekta sa Kalye. Lalo-lalo na itong 2024, parang ito yata ko ng big stage natin ngayon at parang first time lang din naman yata din natin mag-Rekta sa Kalye. First time lang din namin. At dahil kaibigan din namin sila Ma'am Grace, sila Boss Louie, syempre sila Dropout. Ayan, sobrang excited din kami kaya yun, susurprise na lang namin kayo. Sana pumunta kayo dahil titiyakin namin na uuwi kayo masaya. Pwede. Saan sila sa exit? I think kasama rin yata doon na yung pag-make sure na matibay ang stage. Kasi si Smuggles na wawasan ng stage. Titignan natin, pwede ba, madam? Oo. Mas Louie. Outside Mafia naman? Magandang araw po sa lahat, okay, Mafia po. Para naman po sa performance namin, sigurado po na full yung, quality yung production from lights, ganun po, sa sounds, full package po, kumbaga mag-enjoy rin po talaga yung mga tao dahil ayun na rin po na yung ginagawa namin all throughout the year last year. So, ayun po, mas crazy lang po siguro ngayon. Magandang araw sa lahat. Siguro yung abangan nila sa amin ngayon sa darating na Rekta sa Kalye 2024 is yung actually parang ito yung next big stage natin, no? Next big stage na kasi last time nag-perform na rin po kami sa Hydra Manila. So siguro hihigitan pa namin at mag-enjoy ang lahat. Yan lang, salamat. Okay. May follow-up question po ba tayo? Follow-up lang. So, kakantayin ba yung Usay Mafia dito yung Get Low? Yung latest po, for sure po. Get Low. Thank you. Sige po. Rider PH Okay. Next question. Identify banda sa left side. Okay. Your name and network na lang po. Ay, ako si Jojo, panaligan ng Rider PH. First time ko may interview itong Outside Mafia, although narinig ko lagi yung kanta niyo sa bahay, yung Get Low. So I'm curious, tell us about that song. How did you write it? Kayo ba nagsulat nun? Yes po. Actually, yung kanta na po yun, idea po siya from Cashman. Wala po siya dito ngayon. May something important lang po. So, idea po siya ni Cash. Usually po, ang ginagawa po kasi namin, si Cash pag may naisip siyang idea, pin-forward niya po sa producer namin, kay Burger, shoutouts kay Burger. Ayun po, tapos sinasend na po sa amin ni Burger yung beat. Then, ayun, gagawin po namin na magkakasama. Tapos, nagawan po namin siya na may verses na 3. Tapos may naririnig po kasi si Cash. May naririnig po si Cash na babae sa hook. So ayun po, nagkonta kami ng mga tropa, kaibigan po, ganun. So doon po nagsimula nung pinademo namin sa kanya. Naging maganda naman po yung kinalabasan. So ayun po. Were you surprised na nag-number 1 siya? It's been there for a while. Yes po, actually. Surprise po ako na matagal siya sa 1. Dahil gusto rin din po namin at sinikap rin po talaga ng production namin na number 1 siya. Or thankful po kami ng number 1, pero ayun nga, binigay po namin kasi talaga yung best din namin doon. So, ang surprising po doon ay yung kung gaano siya katagal sa number 1. Paano binago nung kanta yung buhay niya, yung estado ng artist? For me po, sa personal na buhay ko, syempre mas malubog na po yung buhay, mas hindi naman sa masyadong wala nang iniisip, pero alam po namin na nasa certain point kami ng buhay namin na pwede namin baguhin simula ngayon hanggang sa kung kailan pa kami mabubuhay. Okay, ilan ang ipa-perform niyo dito sa Black Summer Festival? Siguro 5 songs po. Yung next question ko kay Basilio. Basilio, why do you think sa Pilipino, no, bakit yung Gen Z, ang music of choice nila ay hip-hop? Kasi di ba in past generations, andyan yung acoustic, andyan yung R&B, andyan yung pop, pero ngayon talagang hip-hop ang gusto. Ako ang masasabi ko about yan. Kasi tayo, dahil bukas may internet na, naririnig natin yung mga usong kanta sa ibang bansa. Yung iba, ginagaya nila. So siyempre, yun yung naririnig ng mga kabataan. Pero bago yun, may mga rapper na rin naman sa
natin, yung mga old school rapper o yung mid-tier na tinatawag, like yung mga panahon nila Smaglas, tsaka panahon ng Outside map. Na-a-adapt yun ng mga bata na naglalakihan hanggang siguro naisip nila, uy, rap, di ba? Masaya, masigla, at maganda naman sa pandinig natin. So, tingin ko yun yung naging dahilan. So, kung ano yung naririnig ng mga maliliit na bata, hanggang lumaki sila, yun yung nagugustuhan nila. Thank you. Last question ko kay Smaglas. Kamakailan nagkaroon ng problema si Tony Fowler because yung kanta niya uses words na have offended people. At hindi lang naman kasi, kaya ako to sa iyo tinatanong kasi alam ko na ang hip-hop artist din, madami sa mga hip-hop artist ng Pilipinas, sasabihin din nila the way it is. Hindi din sila magpepreno. They call it the way they want to call it, kahit na may ma-offend na ibang tao. What do you think of that trend, especially sa hip-hop scene ngayon? Na para bang, sige, what do you think of that trend? Actually, hindi ko rin siya masyado pinansin nun. Nakita ko lang siya, katulad din naman ng ibang mga issue na kung ano yung sa mga umuuso sa mga internet, kahit hindi sa mga hip-hop. Hindi naman ako basta-basta sa mga sausaw o nagbibigay ng mga opinion. Pero dun sa ginawa ni Tony Fowler, para sa akin, kung ako yung tatanungin, kung ako yung gagawa nun, hindi ko yung gagawin. Kung ako si Tony Fowler, pero dahil sa hindi ako si Tony Fowler, wala akong magagawa. Siya si Tony Fowler. Yun lang. Ako si Smaglas. So, hindi ko binaan yung shit ng iba. Basta ako focus lang ako sa sarili ko, sa pamilya ko, sa karir ko, sa ano nang ginagalawan ko. Yun. Hindi ko na inaano yung narentahan yung utak ko ng iba pang mga bagay na hindi naman sa akin makakatulong. Pag nagbigay naman ako ng opinion, wala naman mababagay. Pwede magkakaroon ng away, gulo, pag nagsalita ko ng hindi maganda. Maano pa yung mga clip niya, no? Ano man, parang ganun. So, sa akin, wala sila ang pagkila. Pero sa akin, kung ako yun, hindi ko yung gagawin. Ako si Smaglas. So, basta sa music mo, Smaglas, never yun mangyayari? Siguro, oo. Dahil hindi rin naman ako babae. Basta patikila. Siguro, pwede ko tumawag sa ganun sa paraan ko na brand ni Smaglas. Hindi ko naman kasi sinasarado yung sarili ko kasi music yan eh. Expressing art nila yan. So, kung yan yung paraan nila para ma-express yung sarili nila, why not? Pero, hindi mo rin mapiplease ang lahat. Diba? Ganun lang talaga. Balance sila. Okay. Binanggit mo yung word na babae. May mga last question kasi may mga nagsabi kasi na kaya lang naman natitira si Tony dahil babae siya. Kung lalaki gumawa niyan, wala namang magtataas ng kilay eh. Posibleng may malaking porsyento na gano'n lalo na sa bansa natin dahil sa Pilipinas alam naman natin lahat na conservative tayo. Papunta pa lang tayo dito sa nag-shift pa lang yung era ng mga music na ngayon medyo natatanggap na yung mga, di ba, sa mga foreign. Kahit nga dati ng mga bata, dati maliliit tayo, may mga kinakanta tayo, din natin alam iba pala yung ibig sabihin, yung meaning nun, pero kasi sobrang gaganda ng mga tunog. So ngayon, nag-shift na siya paunti-unti dito sa Pilipinas. Maganda na yung sounds, nagiging ano na siya, acceptable na siya ng masa. So, ganun lang, may panahon lang din talaga siya siguro. Thank you. So, actually, hindi na siya mapipigilan, nandiyan kasi yung YouTube eh. Siguro, nasa mga tao na lang talaga kung sino yung susuportahan nila. Kasi minsan, kung ano yung ayaw nila, yun yung pinapakinggan nila eh. Share nila na share ng ayaw nila, ibabash nila. Pero yung gusto naman nila, hindi nila masuportahan. Kaya, promote what you love na lang instead of bashing what you hate. Parang gano'n. Love lang, di ba? Oo, parang gano'n. Kasi naalala ko, minsan gumawa ko ng rap video, napakomment ko si Smaglas sa comment section. Oo, di ba? Naalala mo yun? Bakas naman ang bird. Maiiyaan ka pa ba? Sige, ay, sa pang-is ka na. Yung base din dun sa, kasi tinanong mo yung regarding dun sa rap. So, totoo lang ngayon kasi, so, dahil naging sobrang in na siya ngayon, and yet, eto rin yung mga actually ikinaangat ng mga rappers talaga. Yung natural talaga na rapper, dito sila umangat dahil ito yung hilig nila, ito yung talagang skills nila. So, ngayon, makikita mo na rin yung mga kabataan, lalong-lalo na dun sa masses people, no, na eto yung parang tingitingala nila, ginagawa nilang idolo na pangarap ko rin maging ganito kasi gumanda yung buhay nila. So minsan, kahit na hindi mo skills, pipilitin mo maging skills.
Gets nyo po? So, ibig lang sabihin nito, ang tao, hindi naman talaga ano yan eh, kumbaga ang tao, lahat, given na po yung kanilang mga kakayanan at skills sa buhay ng bawat isa. Pero nasa sa atin lang yun kung ano yung ilalabas natin. But of course, kung gusto talaga nila at may pangarap, lalo na kung nakikita nila, let's say for example, Smaglas, nakita nila kung mga tumbuhay, gumanda na, yung mga bata, lalo-lalo yung mga bata, ginagawa nilang idolo yan. May gusto ko yung yumaman pagdating ng panahon. So, ito yung mga iniisip nila, like katulad yan, di ba, Manny Pacquiao, di ba? Maraming naggugusto na maging Manny Pacquiao, yung mga kabataan ngayon, di, gusto ko to kasi ganito na yung buhay yung Manny Pacquiao. So, minsan, ito rin, nagiging tulong din to, kumbaga, yung mga tao, na lalong-lalo na yung hirap na hirap sa buhay, ito rin yung nagpupush sa kanila mag-strive. Kaya ito ngayon, dahil ito yung genre na uso ngayon, at ito yung pinaka-in, so talagang congratulations talaga sa mga hip-hop ngayon at saka rappers. Dahil dyan, kasi lahat na ng klase ng tao, mapamayaman, nasa gitna man at yung lalong-lalo na sa masses people, sobrang iniidolo nila to dahil dun sa nangyari na maganda sa buhay nila. Yun lang, hindi ako rapper. Ano lang, may eksena lang ako. Yes, round of applause naman tayo doon, mga kaibigan. And I think yung spirit ng Summer Festival ng Ma'am Grace, na kumbaga parang tulungan, hatakan tayo, and now parang meron tayo technically parang dalawang generation ng rappers ngayon, di ba? So, parang sinabi mo naman na may matanda na dito. Kasi sabi ni Sir kanina, di ba, pinapanood nila sila Basilio before when you started rapping, di ba? So, anong year kaya? Taon na ba kayo nun? Wala po. Parang ayaw niya pa sabihin ni Baka di nyo alam, unang sali ko ng rap contest, nasa loob pa ako ng Boys Town, nakakulong ako dati ng bata ako. Tumatakas pa ako. Unang organizer si Basilio. Contestant pa lang siya, organizer na ako. Ayan.